Samantala, isinilang si dating Pangulong Manuel L. Quezon 135 taon na ang nakalipas. Itinuturing siyang ama ng pambansang wika matapos siyang ideklara bilang pambansang wika ang Pilipino. Ikukwento sa atin ni Xiao Chua ang makulay na personalidad ni Manuel Quezon sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 135 years ago, August 18, 1878, isinilang si Manuel Luis Quezon. Nagsisimula pa lamang ang pagkuha ng mga larawan noon. Mahilig na magpa-picture si Quezon. Ito ang kanyang larawan bilang isang revolusyonaryo. At kasama pati ang kanyang kabayo. Parang si Rizal, kung daw may digicam na noon, baka nag-selfie pa sila. Noon pa lang, alam na niyang mayroon siyang charm at pinanday niya ito tungo sa isang imahe. Siya ang unang superstar na politiko ng bansa at tila sa kanya nabuhay ang imahe ng mga bayani ng epiko, makisig. Tinawag siyang Kastila. Sinasabing lapitin ng mga babae, ngunit pakakasalan ng kanyang pinsang si Aurora Aragon. Actually, close talaga sila magpinsan. In fact, 1906, magkasama na sila sa group picture na ito ng isang picnic para kay Manuel sa Baler. Matikas. Lahat halos ng larawan ni Quezon, kakikitaan siya ng kaastigan. Tindig pa lang at titig, wala na silang lahat. Kung titignan ang larawan na ito ng isang parte ng isang Pinoy na nasa US nung resident commissioner pa lamang siya, makikita na habang pa-informal o pa-candid ang mga post ng mga tao sa paligid niya, si Manuel naroon nakatayo sa tabi ng bandilang Pilipino. Tila sinasabi sa lahat, titindig ako para sa kalayaan ng bayang ito. Pumustura din siya na walang takot sa kahit na sinong dayuhan. May mga kwento na kumalat noon na nung minsang bumisita ang gobernador general na Amerikano na si Leonard Wood, na madalas na hindi makasundo ni Quezon, lumabas ang politiko at hinarap siya na nakasuot lamang ng kalsonsilyo o boxer shorts. Kaloka. Pero syempre, ang mga kwentong ito, ayon nga sa kanyang apong si Undersecretary Manolo Quezon, ay pumatok sa bayan. Hindi nakapagtataka na siya ang inuluklok ng bayan sa halalan ng 1935 bilang unang Pangulo ng Commonwealth. Si Quezon din ay lagi nagpapakita na game siyang sumubok ng mga bagay. Dito ay pinapakita siyang nasa tabi ng isang radyo. Siya rin ang unang Pangulo na gumamit ng telepono. Bago pa man si Magsaysay, mahilig na rin magbarong Tagalog si Quezon. Kaya naman, ang kanyang mga bagay na ipinatupad ay mga bagong ideya rin. Ang Social Justice Program na naglalayong pagbutihin ng kondisyon ng mga anak pawis. Ipinasa niya ang minimum wage law, ang 8-hour day at mga benepisyo sa manggagawa kapag naaksidente o namatay. Nagpatayo ng pabahay para sa mga mabababang sweldo. Itinatag ang Court of Appeals na nagtalaga ng mga manananggol para sa mahihirap sa bawat bayan. Pinirmahan niya ang pagboto ng mga kababaihan at ang pagkakaroon ng wikang pambansa na nakabatay sa Tagalog. Itinatag din niya noong 1939 ang isang lungsod na ipinangalan sa kanya, ang Quezon City, na magiging modelong kabisera ng pamahalaan at tirahan. Sayang lang, ginupo ang imahe ng sakit na tuberculosis. Nakuhanan siya ni Honesto Bitog na binubuhat sa isang pagtitipon, galit na galit siya sa larawang ito. Ngunit, paglaon, hindi na rin maitago. Tao rin ang bayani ng epiko. Ngunit isang tao pa rin may higanting determinasyon at ambag sa bayan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. Tenda!